Tinanggihan ng LTO o ng Land Transportation Office ang rekomendasyon ng MMDA o Metro Manila Development Authority na kanselahin ang driver's license ni Robert Blair Carabuena. Siya ang lalaking nakuna ng video habang nananakit ng isang traffic constable. Ayon sa LTO, maaari lang makansela ang lisensya kung may 3 magkakasunod na traffic violations ang isang motorista. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? At Jessica, dahil dyan ay aapela raw ang LTO sa MMDA sa LTO kaugnay sa naging desisyon nila na wag nang kanselahin ang driver's license ni Robert Carabuena, ang lalaking nanakit sa MMDA constable. Dismayado ang MMDA sa desisyon ng Land Transportation Office kahapon. Sabi kasi ng LTO, hindi nito maaaring kanselahin ang driver's license ni Robert Carabuena dahil ang reklamong direct assault na isinampa laban sa kanya ay isang criminal offense. Bagamat nag-public apology na, sinampahan pa rin ng MMDA ng kaso si Carabuena dahil sa pananakit ito sa MMDA constable na si Saturnino Fabros. Naisa na ng MMDA na makansela ang lisensya nito dahil umano sa pagsaway sa batas trapiko at pamabastos sa kanilang tauhan. Nakakalungkot, kaya I immediately asked the legal department to file a motion for reconsideration. Hindi kinakailangan makasagasa siya para alisan siya ng lisensya. Bahagi ng pananakit niya, yung pagmamaneho. Bagamat lumabas siya doon sa bihikulo dahil yung insidente ay nagsimula sa isang traffic violation. Si Fabros, hindi raw tanggap ang desisyon ng LTO, lalo't hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin daw siya sa tuwing maaalala ang nangyari sa kanya. Nalulungkot talaga po ako dahil po nga dyan nangyari. Dapat po maano po yung lisensya niyo po para tuloy-tuloy po yung... Kasi baka gawin niya po sa ibang motorista rin sa balang araw po. Paliwanag naman ng LTO ayon sa batas, maaari lang makansela ang driver's license kung 3 beses na nagkaroon ng traffic violation ang isang motorista. At dahil napatunayan daw ng LTO na may paglabag sa batas trapiko si Carabuena, sinampahan siya ng kasong disregarding traffic signs at disregarding a traffic officer. Wala raw nakaraang traffic violation si Carabuena ayon sa LTO. In the case of Mr. Carabuena, this is the first time. So, of course, following the rule, hindi pa siya pwedeng i-revoke kasi first time niya ito at yung second time, kung third time, maaari nating i-revoke at saka i-suspend. Sabi ng LTO, taliraw ang kamay nila sa batas pero kapag korte na raw ang nag-utos na kanselahin ang lisensya ni Carabuena, ay gagawin nila ito. Ako, nalulungkot din ako na nangyari yon. Kaya lang, pagka yun naman ay na-revoke mo na at na ang dahilan yung traffic regulations tsaka direct assault, baka naman ang LTO ang balikan ni Mr. Carabuena. Sinubukan namin kunin ang panig at reaksyon ni Carabuena pero hindi sumasagot sa aming tawag at text ang kanyang abogado. Jessica, sabi ng MMDA, bukod sa kaso ni Carabuena ay may ilang kaso pa rin daw ng ilang motorista na lumabag sa traffic violation na mahigit 3 beses ang nakakapagmaneho pa rin hanggang sa ngayon. At ilan nga daw dito, bukod sa unconfirmed, ay yung kaso ng mga driver na nakapatay sa UP professor na si Chit Simbulan. Pero ayon sa LTO, Jessica, lahat daw ng isinasampang reklamo sa kanila kaugnay sa pag-revoke ng driver's license ay dumaraan sa proseso. Jessica? Okay, so iaapela ba ng MMDA? Iaapela nila, no? Doon sa proseso ng Tama, LTO. So, apela nga nila yan at sabi naman ng LTO, Jessica, wini-welcome nila yan. Yung mga ganyang MR ay kadalasan naman daw yung nangyayari. Pero hindi naman daw talaga sila pwedeng mag-giveaway basta-basta dahil ang pwedeng mangyari dyan ay balikan sila nitong si Mr. Carabuena at ng iba pang grupo o tao na nagre-request sa kanila na magpa-revoke ng license dun sa mga taong na-involve sa ilang traffic incidents in the past. Okay, pero meron ng mga na-revoke ang licenses, JP. Meron na mga na-revoke, Jessica, sabi ng LTO, pero ito raw talaga kailangan, yun nga, ilan sa mga qualifications o mga guidelines bago ma-revoke isang lisensya ay kung 3 beses na nagkaroon ng traffic violations ang isang owner ng driver's license o kaya napatunayan nila na yung owner ng driver's license ay ginagamit yung kanyang sasakyan para makagawa o mag-commit ng isang krimen. Maraming salamat, JP Soriano.